September and lumalamig na. It's also fall season. So I guess fall kasi nalalaglag na yung mga dahon. And habang nasa bus ako pa uwi kasi nagja-job hunting ako ng pangalawang trabaho habang break, inaalala ko yung mga namimiss ko na sa Pilipinas na probably mamimiss mo rin pagdating mo dito sa Canada. Hi, this is EJ and I'm an international student dito sa Canada. And nakapulot ako ng fall na dahon. In this video, pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan namnamin mo habang nandyan ka sa Pilipinas bago ka pumunta dito sa Canada. And before we start, leave a comment below kung ano yung mga sa tingin mo mamimiss mo sa Pilipinas pagdating mo dito. Or if nandito ka na sa Canada, kung ano yung mga namimiss mo sa Pilipinas. As always, just a quick disclaimer, the contents of this video are based on my personal research, experiences, and thoughts. Always consult an immigration professional in planning and making any immigration decisions. First thing na namimiss ko sa Pilipinas is yung mga family traditions. This varies from family to family. Siguro meron din kayong iteration ng tradition na to, yung every Sunday after church, magsasalo-salo, magkikita-kita sa bahay ni lolo, ni lola. Nandun yung mga uncle, yung mga tita, nandun yung mga pinsan mo. Tapos, you just hang out together. Maybe share a meal. Kasi lumaki kami na ganun yung family namin, very tight-knit. Parang ganun naman yata almost all Filipino families in a way. Another family tradition namin is kaming tatlong magkakapatid. We always watch yung mga Marvel movies pagka showing na. We always get yung weekend tapos last showing, yung tipong ikaw yung magsasara ng mall. And it's not just the things na pinagkakagastusan or yung grand na salo-salo. It's also the little things. Yung kung sino magsiset ng table pagkakain na, sino maghuhugas ng plato, sinong turn na magmasahe kay papa, mag-alis ng puting buhok, those kinds of things. By the way, nasa field ako malapit lang sa bahay ng tito at tita ko na tinitirhan ko. Ooh, may naglalakad na dog. I just realized na naka-bug ako this entire time. Next thing is seafood. Bangus, hito, alimango, alimasag, tahong, talaba. This isn't to say walang seafood dito. Meron ngang seafood city na puntahan ng mga Pilipino. But since lumaki ako sa Dagupan where the fish is always fresh, you can always go there ng madaling araw tapos yung mga bagong huli pa sinusort out pa nila. Story time. Pagdating ko dito sa Calgary, hindi ko pa na-miss agad ang Pilipinas. Siguro kasi hindi pa nag-sink in na nasa malayong lugar na ako. Nag-sink in na nung one time naalala ko yung inihaw na hito. We call it pantat in Pangasinan. Inihaw na hito na binibili sa tawid ng bahay namin. Tapos that's when everything came crumbling down na na-realize ko na, oh no, ang layo ko pala sa bahay. So since nasa Calgary ako ngayon, yung isda, yung seafood dito, it's either frozen or yung nasa aquarium. It just doesn't taste the same. Tapos, like I said, I'm from Dagupan, so I pride our city for having the best milkfish in the world. I don't know if it's true, but it's my pride. So, pagbigyan nyo ako. Next is pagkain pa rin, yung mga fast food sa Pilipinas. Also, nagpalit ako ng side kasi feeling ko mas maganda yung lighting. Totoo yung sinasabi nila na dito sa North America, mas malalaki ang servings. Mas malaki yung chicken nila dito, mas malaki yung soft drinks nila dito. Pero walang kanin. Okay, hindi kanin yung usapan natin. But it's the absence ng mga fast food na kinalakihan mo. I mean, sure, may Jollibee dito, pero same-ish yung lasa, but the texture ng chicken, iba, syempre. Iba yung manok nila dito. May McDonald's, pero iba yung menu nila. Wala yung crispy chicken fillet. Wala yung chicken fillet a la king. Wala yung mga yon. Wala yung Tokyo. Wala yung Oyakodon na paborito ko. Walang mang inasal. Walang ganon. Walang ganon dito. And hindi ko alam kung maklasify ito as fast food. Pero yung mga lugawan or yung mga Angel's Burger, tapos doon ka kakain pag this oras na ng gabi, either nagsusulat ka ng thesis mo or late kang natapos sa work or pauwi ka from happy hour with friends. I remember bago ako umalis ng Pilipinas, isa sa mga sinulit ko talaga na kainin is yung paresan sa Dagupan. It was new back then, Camp Pares. Masarap doon. Namimiss ko na.
Next ay dagat. And nag-change location ulit ako kasi mas maganda pala dito and sana dito na lang ako umupo kanina pa. May mga dagat naman dito pero pag malayo ka sa coastal area, parang kami, nandito kami sa Calgary, mamimiss mo. Again, taga-Dagupan kasi ako, so very accessible ang dagat. Laking dagat ako. Doon yata ako pinapaaraw nung bata ako. And I kinda regret na I didn't go to the beach enough nung nandyan pa ako sa Pilipinas. I mean, there are beaches here, pero pagka wala ka sa coastal areas, either maglo-long drive ka or lilipad ka talaga, mag-aeroplano ka para lang makapagdagat ka. Tapos limited pa yung time na makakapagdagat ka. Kasi syempre, gusto mo magdagat pag summer. I don't know, siguro merong mga nagdadagat ng winter, I guess? Tapos iba pa rin yung experience na nagdagat ka sa Pilipinas. Picture this, nagsiswimming ka, nagtatampisaw ka sa dagat na kulay gray. Tapos may lumulutang. Tapos you're just trying to guess kung plastic ba yun or diaper. But in all honesty, I miss the beach. I miss the people na pwede mong ma-meet sa beach. Yung mga random nakahubad na bata na patakbo-takbo lang doon. Next thing na nami-miss ko sa Pilipinas is yung mga public holidays. Specifically yung araw ng Patay. As Filipinos, we get so immersed in the holidays. So pag araw ng Patay, there's always going to be the staple family gathering sa sementeryo. May tent, may food, tapos buong araw kayo doon. But there's also yung patalon-talon ka sa mga nicho, sa mga apartment, sa sementeryo. And I guess connected pa rin to sa family traditions. Yung magkakasama kayo magpipinsan, tapos nagtatakutan kayo. It's also yung mga programs sa TV. There's Rated K, there's Magandang Gabi Bayan, and all those spooky programs pagka araw ng Patay. I mean, sure, you could stream those here. Pero it's not just the same pagka hindi mo kasama yung mga usual na kasama mo, di ba? And ngayon, lobat na yung phone ko. So, uuwi na ako and itutuloy natin to sa bahay. Yo! Nakauwi na ako and it's actually already the next day. Hi, Storm. Say hi to the camera, Storm. And before we continue, please help me grow this channel by liking this video and subscribing. Back to the video. Public transportation. Lahat tayo may love-hate relationship sa commute dyan sa Pilipinas. Mas organized naman talaga yung public transportation dito sa Canada. Pero namimiss ko minsan yung pakikipagsapalaran sa jeep. Dito, makikita mo sa app mo, nasa phone mo lang yung bus lines kung nasaan na yung bus na sasakyan mo. Tapos lahat ng bus may schedule, may intervals, ganun din sa train. Pero alam mo yung sa jeep, pag na-miss mo yung isang jeep, lalo na kung nasa downtown loop ka lang or from one town to the next, meron at merong susunod after maybe a few seconds, lalo na kung rush hour. Tapos kahit napunuan, sisiksik ka, sasabihin nila, isa pa, pero nagkakandungan na yung mga tao. Nung high school ako, mahilig lang akong bumitin dun sa jeep eh. Or kung wala ka namang masakyan na jeep, dun sa amin, kakato ka lang sa kapitbahay, tapos meron silang tricycle, tapos makikisakay ka na lang. And yung mismong pag-arkila mo rin sa tricycle sa kalsada, yung natural businessman, negotiator side ng mga Pilipino lumalabas doon. Yung pinag-iisipan mo, makikipag-negotiate ka ba dun sa tricycle driver bago ka sumakay? Or mag-aabot ka na lang ng bayad pagdating mo dun sa pupuntahan mo, tapos maglalakad ka na lang ng mabilis. Tapos di ka nalilingon sa likod mo. Next, pagkain ulit. Street food. Sa Pilipinas, automatic alam mo na kung saan yung pinakamalapit na bilihan ng fishball, kikiam, kwek-kwek. 3 lugar lang naman yun. Palengke, sa plaza, tsaka sa tapat ng school. At some point in your life siguro, titigilan mo na rin yung street food eh. Kasi feeling healthy living ka na. Or at least nung ako, after college, parang hindi na ako nag-street food. Although from time to time, nagki-crave ako. Tapos lately ko na lang na-realize na, oo nga naman. So yung stick na ginamit mo, yun yung ipantutusok mo dun sa mantika. Tapos isasawsaw mo dun sa sawsawan. Tapos susubo ka, malalawayan mo. Tapos same stick, pantusok mo ulit dun sa nasa mantika, sawsaw, tapos laway ulit. Times ilang tao yung mga gumagawa nun dun sa cart, dun sa fishballan. Tapos alam mo yun, it's unhealthy and will probably result to sirang tiyan for some. Pero it's the experience of eating fishball, kikiam, and kwek-kwek and making sawsaw. I guess hindi lang yung food, it's also the people na kasama mo na nakikipagsapalaran din na tumutusok doon. And for sure ngayon naaalala mo kung sino yung mga kasama mong tumutusok doon, nakikipagsapalaran sa fishballan. Tapos naaalala mo rin kung sino yung mga hindi nagbabayad. Next,
sari-sari stores tsaka yung tingi-tingi na bilihin. Wala dito sa Canada yung tatawid ka lang ng kalsada or pupunta ka lang sa kabilang kanto tapos meron ng tindahan. It's the convenience of the sari-sari stores that you miss. Nung college ako, merong store sa tapat ng apartment na tinitirhan ko. Shout out kay Manang Helen. Dahil broke college student ako nun, ang bumuhay sa akin is yung mga tingi-tingi na hotdog, tosino, longganisa, tsaka of course itlog. Dito kasi pag kunwari naubusan ka ng suka, kailangan mong maglakad ng medyo malayo or kailangan mong magbike or worst case, kailangan mo pang mag-drive dun sa pinakamalapit na convenience store or strip mall. And of course, hindi siya tingi-tingi. It's gonna be more expensive. Everything is bigger here. Wala yung suka na nakalagay lang sa plastic. Fireworks. Paputok. Tuwing Canada Day Stampede, you can expect na madami yung naghahanap ng pwesto nila para makanood ng fireworks. Hindi ka kasi pwedeng magpaputok dito sa sarili mong yard kahit yung Watusi or Pop-Pop na kinalakihan. I'm pretty sure kinokontrol na rin yung fireworks dyan sa Pilipinas, pero alam mo naman, madami pa rin makukulit. There will still be fountains sa harap ng bahay nyo. There will still be Lucy's. There will still be 5-star and Piccolo. Mamimiss mo yun eh. Pag nakasanayan mo yung maiingay na paputok like Sinturon ni Judas. Lalo na pag New Year. Tapos nilalanghap mo yung usok ng paputok. Kasama na yun sa New Year's meal nyo. It's also the people, yung kulay ng paputok. Tapos yun nga, yung usok na nilalanghap mo. And I have to be honest, nagpatulong ako sa mga pinsan ko na 8 years nang nandito sa Canada para magawa itong list na to. So here are some honorable mentions. Kambing. Mahal daw ang kambing dito. Tsaka hindi kasing accessible sa Pilipinas na nasa gilid lang ng kalsada o sa may tulay. Shawarma. I think mas authentic naman yung shawarma dito. Pero yun nga, kung kinalakihan mo yung type ng shawarma dyan na yung maliliit lang, yun yung authentic sa'yo. Bibingka, specifically yung nabibili sa tapat ng St. John Church sa Dagupan. Sponsoran sana nila yung video na. Native na manok. Iba yung native na manok dito, medyo mas malaki. Pero iba pa rin yung native na manok natin dyan. Yung matigas, matagal palambutin, pero worth it pag ginawa mong tinola. Next is relationship sa mga teacher at supervisor. Mas madaling maging sip-sip sa Pilipinas, basically ang sinasabi nila, I guess. School uniform pag high school. Kasi casual lang dito. Mga private school lang ang may uniform dito. I mean, nung high school ako, hindi rin naman ako nag-uniform. Pumapasok ako naka-sneakers, tapos naka-t-shirt lang na black. Last one on the list, Pasko. Sabi sa kanta ni Yeng Constantino, ibang-iba ang Pasko sa Pinas. Totoo yun. Masaya yung unang Pasko ko rito. It was intimate. I was with the people na I love and care about na nandito sa Canada. Pero I kind of regretted na hindi ko ninamnam yung ingay ng Pasko sa Pilipinas, you know? Like feeling ko kinulang ako sa mga kantang kinanta sa videoke, mga binati ng Merry Christmas, yung mga binigyan ko ng regalo. Nagkulang yata ako sa kinain ko na fiesta ham tuwing Noche Buena. Sana mas niyakap ko yung mga lolo at lola ko. Sana dinamihan ko yung I love you ko sa mga tito, tita, mga pinsan ko. Sana mas hinalikan ko yung mama at papa ko, tsaka yung mga kapatid ko. Sana tsinaga akong magkabit ng parol tsaka Christmas lights. May kasabihan na you never know what you have until you lose it. I don't want to end this video na madrama, so here's like a small blooper nung nag-shoot ako. Tapos I guess iba pa rin yung experience ng may bubuyog. I've said it before na bago ka pumunta dito sa Canada, you need to be prepared mentally, physically, and financially. But the key takeaway, I guess, sa video na to is you also need to be prepared emotionally. So, anong mamimiss mo sa Pilipinas? Thank you for watching this video hanggang dito sa dulo. Please help me grow this channel by liking this video, subscribing, and leaving a comment below. And if you're planning to move dito sa Calgary or if nandito ka na sa Calgary, you can reach me sa Instagram or TikTok. I'd love to connect with you. Yun lang. Bye!